At magandang araw po sa ating lahat. Pagpapatuloy po natin ang pag-aaral po natin patungkol po sa the chosen nation of God, the nation of Israel. And today we will talk about, is God finished with Israel? Ang Panginoon ba ay tapos na ba yung kanyang pakikipagtipan o yung pakikipagsundo, yung kanyang dealing, yung kanyang pakikisama, pakikitungo sa bansang pinili niya, walang iba kundi ang bansang Israel. At ngayon po ay yan po ang ating pag-aaralan natin ngayon. Julie, paabot nga nung yung EO, may ballpen doon para sa iPad pa. So, bago po tayo magpatuloy, magre-review po tayo at mag-e-exam tayo ngayon. Diyan ba kayo? Joke lang, hindi tayo mag-e-exam. Pinag-aralan po natin last 2 Sundays is about Israel in Bible prophecy. At tinignan po natin yung Deuteronomy chapter 28 to chapter 29 and chapter 30. And it is about prophecy about the nation of Israel. And it's about the desertification of the land, meaning the land na napakagandang place, ngunit dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi sa pagsunod sa Panginoon, naging disyerto po yung bansang Israel. Pinag-aralan din po natin yung diaspora. At kailan po nagsimula yung diaspora? Sino pong makasagot? Noong 70 AD. Pagkatapos po ni Jesus Christ, 70 AD, yun po yung panahon kung saan nagkawatak-watak yung mga Hudyo. Tinawag po yun na diaspora. Pinag-aralan din natin, nagkawatak-watak sila, nawala sila sa kanilang bansa, pero sila ay bumalik sa kanilang lupang pinangako ng Panginoon. At binigyan natin ng pansin yung tinatawag natin anti-Semitics o anti-Semitism. Ito po yung mga grupo ng tao o mga tao na ayaw nila sa mga Hudyo. Ayaw nila, hate nila. And then, napadaanan din natin yung Holocaust. It was happened in the rise of Adolf Hitler. At napag-aralan din natin, na-topic din natin yung Israel as spiritually blind today. Ezekiel chapter 38, yung mga buto nagkabuo-buo, pero walang hininga, meaning, babalik sila sa, Brad, pabukas nga nitong pinto. Tapos, lagyan mo ng ipit. Tapos, ganito mo konting electric fan. Thank you. Ibig sabihin, babalik sila sa kanilang lupa, pero sila ay spiritually blind. Ngayon po, pag-uusapan po natin, what is the significance of this study about is God finished with Israel? Tapos na ba yung dealing ng Panginoon sa mga Israelita, sa mga Hudyo? Ano ba ang kahalagahan nito? Isa po sa kahalagahan ng pag-aaral na to ay Israel as the chosen nation of God is the key, susi, to understand the biblical prophecy. Ito po yung paniniwala natin. Kapag isasantabi po natin ang chosen nation of God, isasantabi po natin ang mga Hudyo or the Israelite as a nation, yung pag-i-interpret po natin ng Bible ay magiging sala o magiging taliwas. Hindi natin mai-interpret yung Biblia ng mas maayos kapag sinantabi natin yung bansang Israel na pinili ng Panginoon. Lalo na sa tinatawag nating biblical prophecy, mga kapatid. So, titignan mo, walang hentil ang nagsulat ng Bible na ginamit ng Panginoon. Halos lahat Hudyo. Okay? So, hindi natin dapat i-disregard sapagkat sila yung susi. Ngayon, kung sasabihin natin na wala ng Israel, pinabayaan niya ng Panginoon, hindi natin mai-interpret ng maayos yung salita ng Diyos. We are told by many at hindi lang basta mga Kristiyano, mismong mga Baptist, Independent Baptist din, naniniwala sila na ang Panginoong Diyos,
si Yahweh, si Jehovah, tapos na yung dealing niya sa mga Israelita, sa mga Hudyo, the chosen nation of God. Tapos na yung dealing, yung pakikipagsundo, yung ekonomiya sa bansang Israel ay tapos na. That she has been replaced with the church. Ngayon, dahil tapos na, finish na, ekis na, pinalitan na ito ng tinatawag nating simbahan. Meaning, parang ganito yan, parang mas unawaan natin. Hindi tinanggap ng mga Hudyo yung Messiah. Okay? Kaya, 1 hour and 48 minutes, almost 2 hours. Pwede nyo yung panoorin, pero kung di ka mahilig manood ng documentary, sure, maaantok ka dyan. So, dito sa documentary na to, pinapakita ng mga Baptisto yung gumawa nito, no? Pinapakita nila na yung katuroan ng covenantal, kasi yung replacement theology, ang tawag din doon, covenantal theology, na nagsasabi na God is finished with Israel. Na-replace na ng church yung Israel. Hindi na makikipag-deal ang Panginoon sa Israel, sa simbahan na. So, pinapaliwanag yan dito sa Marching to Zion. Yung iba, tama, pero yung iba, 80% halos mali. 20% tama, lalo na yung mga historic facts, mga sinasabi nila, tama. Pero karamihan, yung pinakapunto ng documentary na to, Marching to Zion, ito. In this video, the author teaches that Israel, today, the Israel that returned to the land, di ba pinag-aralan natin, 1948, kung saan bumalik na yung mga Israelita sa lupang pangako. Yung mga Hudyo na bumalik doon, yung Israel na na-establish sa Palestine, sa Middle East, is not the Israel of the Bible anymore. Hindi na sila yon. Okay? Marami silang facts na sinabi. Yung pumunta sila sa tinatawag nating genealogy. Ikaw, pag magpa-swab test ka, pag magpa-DNA ka, merong tinatawag na top 50. Yung top 1, yun yung pinakamalakas na dugo sa'yo. Halimbawa, Chinese, Spanish, yung halo-halong lahi sa'yo, na ano sa'yo. So, tinignan nila yon sa statistics, sa genealogy. So, yung bansang Israel na nabuo dun sa Middle East, hindi na daw yon. Rather, God is finished with the nation of Israel, and New Testament believers are true Israel. Merong kalahating tama, merong kalahating mali. At malalaman natin, bakit? Bakit tayo yung sinasabing true Israel? O wala na. Pero ang pinakapunto nito, tapos na si Lord sa bansang Israel. Ang sabi pa dito, ng isang author din, it's those of us who believe in Jesus Christ that are Israel. We Christians are the true people of God, which is true. We are the true Israel, and we are marching to Zion. Totoo, sinasabi ng Galatians chapter 3 na tayo yung tinatawag na the descendants of Father Abraham. Kaya nga meron tayong kanta, Father Abraham. Diba? Kinaanta natin yon, pero hindi natin alam yung ibig sabihin. Father Abraham, daming anak ni Father Abraham. Ako'y isa doon, pati kayo. Tapos ano yun? Let's all praise the Lord. Right hand, left hand. So, ang ibig sabihin nun, yung malalaman natin ibig sabihin yung kantang yun, mamaya, abang tumatagal tayo sa pag-aaral natin. So, I'm Israel. Those people over there are not Israel. Yung mga Hudyo daw, na nasa bansang Israel, hindi sila talaga mga Israelita. Ikaw, pag tumanggap ka kay Jesus Christ, ikaw ay Israelita. Okay? So, parang ang gulo. Kasi sinasabi din ng Bible na tayo ay mga spiritual na mga Hudyo dahil tayo ay descendants ng pananampalataya ni Father Abraham. By the way, kapag ikaw magkakaroon ka ng, gusto mo magkaroon ng citizenship sa bansang Israel, kailangan mo munang i-renounce yung yung Christian faith mo. Kung hindi ka naman doon talaga pinanganak, hindi ako, punta ako doon. And you need to embrace Judaism. Okay? And what is the reason
why God is not finished with Israel. Ano ba ang dahilan? Bakit tayo naniniwala na hindi pa tapos ang Panginoon sa bansang Israelita? Because the Word of God tells us so. At from Genesis to Revelation, sinasabi, sa pag-aaralan natin, sa mga susunod pang mga Sunday, titignan natin kung paano tinatalastas ng Biblia yung plano niya, that Israel is still the plan of God, even though we are in the dispensation of the church or dispensation of grace. So, titingnan natin mula sa Old Testament yung mga scriptures, and yet, for all that, when they be in the land of their enemies, at maraming pangyayaring nangyari to, katulad ng diaspora, at 400 years in Babylon, I will not cast them away. Di ba? Yung during the kingdom ni David, yung tatlong magagaling na hari, mula kay Saul, David, and Solomon. United Kingdom. Pero pagkatapos ni Solomon, ano nangyari? Nahati. Nagkaroon ng Northern Kingdom, tsaka Southern Kingdom. Sino yung naging hari sa Northern Kingdom? Si Rehoboam. Sa Southern Kingdom, si Jeroboam. Di ba? And then, yung Northern Kingdom, dahil sa walang isang king na matino, na-conquer sila ng mga Assyria. Okay? Napunta sila, yung iba napunta sa Assyria. Tapos, nung bumalik sila sa Northern Kingdom, kaya nagkaroon ng mga Samaritano, nagkaroon ng iba't ibang mga lahi, nagkaroon ng mga mistizo. Yung Southern Kingdom, ano nangyari? Kinangker ng Babylon. But, still, the Bible says, I will not cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly and to break my covenant with them. Kahit ganun pa man, hindi sisirain ng Panginoon yung kanyang pagtipan sa mismong bansang Israel. That is in Leviticus 26 verse number 44. How about Jeremiah 30 verse number 11? For I am with thee, saith the Lord, to save thee, though I make a full end of all nations. Ano yung mga nations sa Bible na sobrang dakila nila nung kanilang time, pero nabula sila sa mapa? Bigyan ko kayo na isang example. Nababasa nyo? Hindi nyo mabasa. Pasensya na. Tyre. Yung apat to Tyre. Pag 4 wheels. Joke lang. Tyre. Nasa ano sila? Hindi sila ma-conquer. Bakit? Isang island sila Isang island sila. Pero anong sabi ng Panginoon? Yang Tyre na yan, pupulbusin ko yan. So, sino yung nagpulbos sa kanila? Natupad. Nung time ni Alexander the Great, anong ginawa ni Alexander the Great? Pinalibutan niya. Tapos ngayon, wala na yung Tyre sa mapa. God said, for though I make a full end of all nations, whither I have scattered thee, yet will I not make full end of thee. Diba? Kahit nagkaroon ng diaspora, napunta sila sa Assyria, sa Babylon, kung saan-saan. Pero hindi pa rin babakasan ng Panginoon according to Jeremiah 30 verse number 11. Chapter 31, 10 to 12. Basahin lang natin yung naka-red. He that scattered Israel will gather him and keep him a shepherd that is flock. Parang isang mga tupa na nagkahiwa-hiwalay. Pero nang gagawin pa rin ng Panginoon, titipunin pa rin sila na isang kawan. Hosea chapter 3 verse 4 to 5. For the children of Israel shall abide many days without a king, walang hari, ngayon wala sila, and without a prince, anak ng hari, and without a sacrifice, ibig sabihin niyan, temple, and without an image, okay, and without an ephod, walang priest, and without a teraphim. Afterward, the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king. Okay? So, replacement theology is the doctrine that the church has is a doctrine that teaches that church has replaced Israel in God's plan. And it is man's idea, not God. Kasi kapag in-approach mo yung salita ng Diyos as an allegorical and ini-spiritualize mo, hindi mo pag sinabi ng Panginoon sa mga verses na binasa natin kanina, okay? Kapag literal yung pagkaka-interpret mo dyan, maniniwala ka na hindi tatapusin ng Panginoon yung pakikipagtipan niya sa bansang Israel kahit anong mangyari. So, itong replacement theology, hindi po tayo naniniwala dito.
Ngayon, the question is, saan ba nagmula yung katuruan na to? Ano bang origin nito? Ano bang origin ng replacement theology or covenantal theology? As the apostasy grew during the early centuries, so imagine mo, si Jesus Christ, pagkatapos ng Jesus Christ, nung first century, okay? First century, mga apostol, second, third, fourth, yan yung tinatawag na early centuries. Pagkatapos ng mga apostol. So, si Jesus Christ, namatay na si Jesus Christ, mga apostol. Pagkatapos ng mga apostol, yung early centuries o yung tinatawag natin na era of the church fathers. The clear apostolic teaching, yung tinuri ni Apostle Pablo, ni Apostle Pedro, ng New Testament, no? About Israel was rejected. Kaya yung mga naunang mga mananampalataya, hindi lahat ng sikat na isulat sa history, totoo lahat ng sinasabi nila. Sa kanila nagsimula yung tinatawag natin replacement theology. Magbigay tayo ng mga example. Mula po sa libro ni Renald Showers. Ito, dito naiinitan kasi showers. Una-una si Justin Martyr. Kilala nyo na to. Hindi si Justin Bieber Justin Martyr. Siguro naman, narinig nyo na lalo sa mga Bible student. In dialogue of Justin Martyr with Ropo Aju, said that Christians are the true Israelitic race. Wow! Ibang usapan to, kapatid. Pag sinabi mong race, ano ba yung ibig sabihin ng, ano ba Tagalog ng race? Lahi. Tayo daw yung totoong lahi. Mga totoong lahi ng Israel. He also asserted that the biblical expression, the seed of Jacob, now referred to Christians, not Jews. Di ba? Yung pagkakadivert ng truth, ng teachings na yung seed ni Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, the 12 tribe of Israel, tayo daw talaga yon. Yung mga mananampalataya daw talaga yon. Sino pa? Si Tertullian. Tertullian, pangalan niya ng tao. By the way, wala naman, di pa naman kasi uso ang mga apelido nun, mga apelido. Pwedeng Tertullian, son of Ganto, son of the carpenter. Tertullian, 1st century to 2nd century, wrote an anti-Semitic. Again, ano ulit yung anti-Semitic? Yung mga galit sa mga Hudyo, ayaw sa mga Hudyo. An answer to the Jews, sinulat niya. He interpreted God's statement to Rebecca concerning the twins. So, si Isaac, may dalawa siyang kambal. Meron siyang dalawang anak. Anong pangalan? Si Esau, o kung gusto mong pronunciation, Esau, o Esau, bahala ka. Basta yan ang spelling, E-S-A-U. Esau at Jacob in her womb. In the following manner, Esau, the older brother, represent the Jewish people. However, Jacob, the younger brother, represents the Christian. So, okay, the older brother, Esau, nire-represent yung mga Hudyo. So, siya dapat, balikan muna natin yung history. Diba? Ang sabi ng Panginoon, yung ikalawa, yung bibigyan ko ng blessing. Pero si Isaac, anong pagkakamali niya? Pinipilit niya na gusto yung panganay. Kasi siya nga yung panganay. Siya yung paborito. Mayroong favoritism. Pero sinabi na nga ng Panginoon, hindi yung panganay, yung pangalawa. Pero pinipilit niya pa rin. Pero dahil sovereign ng Panginoon, si Jacob pa rin. So, makikita mo, hindi talagang afterthought lang na, ay hindi si Esau, si Jacob na lang. Hindi ganun yung ginawa ni Lord. Si Jacob talaga yung nakaplano na magpuproduce ng 12 tribes, mag-iingat sa kanyang lipi, mag-iingat ng scriptures, at magboborn yung Messiah. So, hindi yun mga kapatid. Sino pa? Si Origen. The origin of replacement theology is from Origen. Allegorizing method of interpretation. Pag sinabi mong allegorizing, kapag nagbasa sila ng text sa Bible, hindi nila naiintindihan nito as literal. Okay? For example, lagi natin binabanggit yung kinain nila yung pinagbabawal na prutas. Di ba? Yung iba, hindi nila inuunawa na talagang si Adan tsaka si Eva, kumain sila ng pinagbabawal ng prutas. Ay, hindi yan. Ang ibig sabihin yan ay,
matatanda naman tayong lahat dito. Meron ako nakausap about dito. Allegorical yung pagkaka-interpret niya. Nag-aantay ako dun sa Pure Gold dati, sabi niya, hindi yun. Ang ibig sabihin niyan, na kinain nila yung pinagbabawal na bunga ng masama at mabuti, nagtalik sila, kaya sila nagkasala. Yun yung ano nila, yun yung example ng allegorizing method. Permitted him to read almost any meaning that desired into the language of the Bible. It allowed him to claim that the word Israel in the Bible can mean the church, not national Israel. So noon pa lang, early centuries, era of the church fathers, andun na yung tinatawag nating replacement theology. Sa kanila nagmula. Andyan si Cyprian, Constantine, Sylvester, Bishop of Rome, John Chrysostom, sikat na sikat ito. Yan, si John Chrysostom. Ambrose, Augustine, the father of, alam mo na, mga wrong theology. Cyril, Bishop of Alexander. And in Reformation, after the Dark Ages, makikita natin si Martin Luther. Siguro naman lahat tayo natin na pakinggan na yung pangalang Martin Luther. So sabi ni Martin Luther, the father of Lutheran Church became extremely anti-Jewish or anti-Semitic toward the end of his life and called for the princes to persecute them and mobs to set upon them. Even as Moses did, who slew 3,000 of them in the wilderness, he called for their synagogues to be destroyed, their houses pulled down, and their books burned. So, mismong si Martin Luther din, anti-Semitic siya. So, yung tinatawag nating Reformed theology, replacement theology, tinuturo din ng mga Reformed Christians o Reformed theologians. Sino ba yung mga Reformed theologians? Naniniwala sa Calvinism, tulip, at naniniwala wala nang rapture, walang tribulation, walang millennium. Ngayon na yung millennium. Covenant theology or replacement theology, which was developed by the Reformed churches of Switzerland and Germany, adapted. Masabing adapted, andun na kasi yun. Inadapt lang nila at dinevelop nila. They thought that since Israel rejected Christ as Messiah, God has forever rejected the nation of Israel and His people and replaced Israel with the church. So, forever rejected na itong mga Israelita sapagat nireject nila yung Messiah. The church is now the Israel of God. Tayo na daw yung Israel. Tayo yung talagang nation ng Panginoon of blessing God promised to the nation of Israel. Kaya nga, andyan na yung, kaya hindi natin kinakanta dito yung every promise of the book is mine. Every chapter, every verse, every line. Di ba? Every promise in the book is mine. Kasi nga, ang mga nagpasimula nun, yung mga Reformed theologians, ang behind that song is replacement theology. Na lahat na ng pangako ng bansang Israel, hindi na tinupad sa kanila, sa atin na matutupad. Okay? Andyan pa kayo? Replacement theology meant also that national Israel lost forever its rightful claim of ownership of the land that God gave it to it in ancient times. So yung bansang Israel na na-establish yung 1948, hindi na talaga yon. Joke-joke na lang yon. Hindi na talaga ang sabi nila, hindi na talaga Panginoon ang nag-establish noon. Ang United Nations lang ang nag-establish noon. Hindi na talaga ang Panginoon. Wala na silang karapatan sa land. Pero hindi yun ang tinuturo ng Scripture as we study kung mga reason bakit hindi ito totoo. Ngayon, what is the reason why God is not finished with Israel? Now, we said earlier, because the Word of God tells us so. Merong tinatawag na the Abrahamic Covenant, the Covenant of Deuteronomy 28, 29, 30, pinag-aralan natin last week. Pero babalikan natin in a different approach. The Davidic Covenant, the New Covenant, Ezekiel chapter 38, 39, na nabalikan din na topic na natin. At yung tinatawag natin, Daniel 70-week prophecy, Hosea, Amos, Zechariah, Christ teaching, Book of Acts, Romans 11, Book of Revelations. Pero ang matatakal lang natin ngayon, 10:42 na, ang bilis ng oras mga kaibigan, ay yung tinatawag nating the Abrahamic Covenant. I hope matapos na ito. At kung hindi pa magra-rapture sa isang linggo, mapapatuloy natin hanggang sa isang buwan. Itong bakit
Anong bang reason? Bakit hindi pa finish ang Panginoon sa bansang Israel? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala na, finish na. Hindi, no? Wala na, finish na. Pagdating dito sa replacement theology. So, let's talk about Abrahamic Covenant. The question is, ano ba ibig sabihin ng Abrahamic Covenant? Ito ba ay pangalan ng pagkain? Lugar ba ito? O pangalan ng pyesa ng motor? Pangalan ng... What is Abrahamic Covenant according to the Bible? But before that, let us define first what is covenant. Sa Tagalog, pakikipagsundo o pakikipagtipan. Pakikipagsundo, pakikipagtipan. A covenant is an agreement between two parties. Dalawang partido. Meron kayong agreement. Meron kayong kasunduan. There are two basic types of covenants. Pinag-aralan natin nung last 2 weeks and then last week. Ano yon? Sabihin niya natin? Tsaka unconditional. So let us define first what is conditional. When you say conditional or bilateral, sinabi mong bi, ibig sabihin two, is an agreement that is binding on both parties for its fulfillment. Both parties agree to fulfill certain conditions. If either party fails to meet their responsibilities, the covenant is broken and neither party has to fulfill the expectation of the covenant. So kapag ang isang partido nag-fail dun sa kasunduan na dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin, masisira na yung tinatawag nating kasunduan. Okay? Halimbawa, si Brother Raymond at si Brother Tinong, magawa sila ng kasunduan, ng agreement, ng covenant. Ang hirap naman mag gano'n. Ano ba, sa mag-boyfriend at saka sa girlfriend na lang. Kapag ikaw tumingin ka sa profile, ano man tawag doon? Wala na, kiss ka na sa akin. O sige, pag ikaw nagsuot ka ng maikli at pinakita mo yung kaluluwa mo, pinost mo sa Facebook, wala na rin tayo. Pag yung isa, diba? So, bilateral, kailangan merong gawin. Pangalawa, unconditional covenant or unilateral covenant. Ano naman to? An agreement between two parties, meron kayong kasunduan, but only one of the two parties has to do something. Nothing is required of the other party. So, kahit yung isa, hindi niya gawin yung dapat niyang gawin, okay? Yung isang partido, yun lang ang may kailangan gawin. Unconditional. O meron kayong kasunduan, ito yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, pero dahil ay unconditional, gagawin pa rin ng isang partido kung ano yung kasunduan na gagawin nyo. Now, Abrahamic covenant is unconditional covenant. But first, now we already define what is covenant and what is conditional covenant. Ano naman yung tinatawag na Abrahamic? Okay, what is the Abrahamic covenant? The Abrahamic covenant is found in Genesis chapter 12, verse 1 to verse number 3. 15 minutes. Basahin natin lahat. Ready? Read. Now the Lord that said unto Abraham, and from thy kindred and from thy father's house, unto a land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families on the earth be blessed. So, tatalakayin natin to isa-isa. Ngayon, ito yung unang pagkatawag ng Panginoong Diyos kay Abram. Okay? Ang pangalan niya pa dito ay Abraham. Abram. And then later on, babaguhin ng Panginoon. Gagawin niyang Abraham. Sabi niya, Abram, umalis ka dyan sa bansa mo. Umalis ka sa mga kamag-anak mo. Umalis ka sa tahanan ng tatay mo. Pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Okay? Pangalawa, gagawin kitang dakilang bansa. Pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay maging pagpapala. And I will bless them that bless thee. Pagpapalain ko yung mga nagpapala sa iyo. Curse him that curseth thee. Yung mga hindi tumatrato sa iyo ng maigi, hindi ko rin sila itatrato ng maigi. And in thee shall all families, at sa pamamagitan mo, lahat ng bansa ay
pagpapalain. Now, the three blessings of Abrahamic covenant. Ito nakita itong mga nak-red. Yan. Itong isa, dalawa, tatlo. Meron tatlong pagpapala na binabanggit ang Panginoon sa Abrahamic covenant. Ngayon, we're answering the question, what is Abrahamic covenant? And ito na po yun, mga kapatid. Yung tinatawag nating personal blessings kay Abraham mismo, national blessings sa tribes of Israel at sa mga magiging descendants. Ano ibig sabihin ng descendants? Yung anak-anakan, mga apo, at universal blessings sa lahat ng mga ligtas, sa lahat ng mga nanalig kay Kristo. Now, let us define first, what is personal blessing? Ano yung personal blessing ni Abraham dahil sumunod siya sa Panginoon, sa kasunduan na ginawa sa kanya ng Panginoon? The personal aspect of Abraham's covenant belongs to Abraham himself. Nung sinabi ng Panginoon, I will bless thee and make name great. Abraham is one of the most important men in human history. Ang kanyang pangalan ay nabanggit 250 times sa Biblia. Siya ay pinagpala ng kayamanan nung siya ay nabubuhay pa. Imagine, sa sobrang dami niyang cattle, tupa, baka, asno, you name it, meron si Abraham noon. Sa panahon ngayon, 4 wheels, di ba? 2 wheels, bike, e-bike, you name it, meron yun si Abraham. Ganon si Abraham. Kaya nga, nagtalo-talo na yung mga servants nila, tsaka ni Abraham. Bakit? Sobrang dami na nun ng kanilang pagmamayari, nagtalo-talo na sila. Kaya naghiwalay sila. Sa pamamagitan ni Isaac, Abraham is the father of the Jews and the Christian. Siya yung pinakatatay ng mga Hudyo at nating mga mananampalataya. Malalaman natin yan. Sa kanya din si Ismael, the father of Arab nations. At yung Abraham bosom, yung paradise, pinangalan sa kanya. And because of his yung pananampalataya na ipinakita niya sa Panginoon. So, yung sinasabi ng Panginoon, Abrahamic covenant, pagpapalain kita Abraham, gagawin kitang dakilang bansa. Okay? Makikilala ka, nangyari sa buhay na Abraham yun. Pangalawa, yung national blessings. Matatagpuan natin yan sa verse number 2. The national aspect, national blessings of Abraham covenant belongs to the nation of Israel. When God says, I will make of thee a great nation. Gagawin kitang dakilang bansa. Ano nangyari sa bansang Israel? Namana ito ni Isaac. Inulit ng Panginoon yung kanyang pagkikipagsundo kay Isaac. Inulit niya kay Jacob. And even David, affirm, si King David, na yung covenant na ginawa ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob sa bansang Israel. Kaya nga, pag binasa mo yan sa 1 Chronicles chapter 16, verse 13 to 16, diyan yung tinatawag na, hindi natapos, ano ba yun? Abraham, Isaac, Jacob. Hindi natapos kay Jacob, kundi sa mga magiging lipi pa ni Abraham. Okay? Na-affirm yan ni King David. And then next, kung bakit tayo tinatawag na si Abraham, tinatawag nating Father Abraham, Tatay Abraham, at isa tayo sa mga anak niya, yung tinatawag nating universal blessings. Diba? Bukasin natin ulit. And indeed, all the families shall be, in verse number 3, shall be, and indeed shall all families of earth be blessed. Sa pamamagitan mo, lahat ng pamilya sa buong mundo ay pagpapalain. At ito na po yung tinatawag nating universal blessing, which is merong seed na tinutukoy sa Bible, seed of Abraham. Una yung seeds. Marami, may letter S. Yun yung mga descendants, yung bansang Israel. Pero meron tinatawag na seed. Walang S, singular, and that is Jesus Christ. At dahil kay Jesus Christ, na nagmula kay Father Abraham, 12 tribes, Judah, King David, and then Mary, and then Jesus Christ. Sa lahat ng mga nanampalataya, ang sabi ng Galatians chapter 3, okay, tayo ay descendants ng pananampalataya ni Father Abraham.
Okay, ensyende. So that is the blessings or that is the content of Abrahamic covenant. Merong tatlo. Ano uli yun mga kapatid? Tinatawag natin personal, national, and universal. Now, meron tayong tinatawag na hindi na-edit, yung ratification of Abrahamic covenant as unconditional. O yung tinatawag sa second slide. Ayan. Ay ngayon, ano ibig sabihin ng ratification? Ratification. Di ba meron tayong tinatawag na blood compact? Okay? Nangyari ito sa history ng Pilipinas. Talagang proof, talagang pinapatindi. Bine-verify. Merong verification. Yung ginawang kasunduan. O yung tinatawag natin MOA, Memorandum of Agreement, merong pirmahan. Meron din itong tinatawag na verification or ratification sa Abrahamic covenant. Matatagpuan natin to sa Genesis chapter 15. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, kumuha ka ng turtle dove, kalapate. Okay? At yung isa pang uri ng turtle dove, pigeon, she-goat, and then heifer or baka, and then ram. Okay? Nung panahon nila, pag nakikipagsundo sila, hindi pirmahan, hindi blood compact, o hindi yung apiran lang, o mag-chat lang. Hindi. Ang gagawin, nung panahon nila, kukuha ka ng hayop, dito, 5 hayop. Ayan, 5 hayop. Hayop. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ang gagawin dun sa hayop, hahatiin sa gitna. Hahatiin sa gitna. Halimbawa, dyan yung ulo, dyan yung katawan. Yung 5 hayop na yun, ano? Tapos, yung 2 partido, lalakad sila sa gitna nun. Pagpapakita na verification or ratification ng kasunduan nilang dalawa. Okay? So, ano nangyari? Nung magtatakip silim na, ang ginawa ng Diyos, si Abraham, pinatulog niya. Abram pa pangalan yun, pinatulog niya ng malalim na malalim, natulog. Anong ginawa ng Panginoon? Imbis na si Abraham at si Yahweh, yung magdalawa silang magpas doon, maglakad doon sa mga hinating mga hayop, ang nangyari, ang Panginoon lang ang naglakad, si Abraham hindi. So pagpapakita yon na yung kasunduan na ginawa ng Panginoon kay Abraham ay unconditional. Gawin man ni Abraham yung mga dapat gawin niyang na sinabi ni Yahweh o hindi, gagawin pa rin ng Panginoon yung kanyang pangako. So meron tayong tinatawag pa na sign of the covenant. So merong senyales o merong token yung pakikipagsundo ng Panginoon kay Abraham. Sinong makakaguess? Circumcision o yung pagtutuli. Tama, circumcision. Ngayon, yung mga Hudyo ngayon, kapag ikaw, di ba pag sa Muslim, pag magpapakonvert ka, di mo na kailangan magpabaptize o kung ano-anong gagawin mo. May sasabihin ka lang na Arabic. Okay, medyo mahaba, pero parang sinner's prayer, di ba? Repeat after me. Sa Hudyo, pag aakapin mo yung Judaism, yung circumcision, ang gagawin lang, hindi na talaga tutuliin. Hindi na tatanggalin yung foreskin. Yung sa mga lalaki, wala naman supot dito, no? Alam nyo to, pero sa mga babae, napag-aralan naman yan, 3rd year sa science. Hindi na tinatanggal yung talagang foreskin. Ang gagawin na lang, kukuha ka ng aspile, tutusukin mo, pag dumugo, okay na yun, circumcise ka na. Kasapi ka na sa Judaismo. Okay? Pero hindi yung ganun yung sinasabi ng Panginoon. So yung circumcision, napaka-importante nito. Meaning, lahat ng circumcised, lahat, nung panahon niya, lahat ng mga tinuli, meaning, sila ay kasali sa covenant ng Panginoon kay Abraham. Descendant sila. Kaya nagalit ang Panginoon kay Moses. Nung inutusan siya na pumunta sa gantong Ehipto, ang ginawa ng Panginoon, papatayin niya sino yung papatay ng Panginoon doon? Si Moses? Si Isaac, tatay si Moses? Sino pangalan ng anak niya? May pangalan ba yung anak ni Moises? Isaac? Hindi Isaac. Sa Genesis yun.
Anong ginawa? Papatayin ni Yahweh yung anak ni Moises. Anong ginawa ng asawa niya? Ang pangalan ng asawa niya? Zipporah ba? Zipporah, basta nagsisimula sa letter J. Ang ginawa, tinuli niya agad. Nagalit ang Panginoon kasi susundin mo ko, pero alam ni Moises yon. So, napakahalaga ng circumcision sa kanila. Nagpapakita o symbolism na ikaw ay kasama sa tinatawag na covenant. The Abrahamic covenant says that God is not finished with Israel. Ngayon, God's covenant with Abraham is one of the most important things in human history. By this covenant, God created the nation of Israel, brought by the scripture and the Savior to the world. By this covenant, God brought salvation to the simple human race through Christ. By this covenant, God will fulfill His eternal plan to bring together all things in one in Christ. So, napaka-importante maunawahan natin yung mga gantong bagay, no? Na nakipagtipan sa unang pagkakataon, nakipagtipan ang Panginoon unconditional. Meron din kasi pakikipagtipan na bago pa si Abraham, Edenic covenant, no? Pero yon mga conditional, no? Pero dito unconditional. Today, the nation of Israel doesn't occupy the totality, di ba? Pag sinabi mo Palestine, some nations consider as Palestine as nation, but some are not. The UN consider the Palestine as a nation, but the US doesn't. So, ano ang capital nila? Pag i-search nyo sa Wikipedia, sa Google, capital ng Palestine, Jerusalem. Capital ng Israel, Jerusalem. O, nag-agawan sila eh. So, yung the totality of the land, hindi pa na-occupy ng mga bansang Israel because of the conflict between the Arab nation. Now, why? Even in the time of Joshua, nung nakapasok na sila sa Promised Land, hindi pa naman nila talagang na-occupy yung Promised Land. Bakit? Meron pang Hittites. IES, di ba? Canaanites, Hittites, ang dami pa. So hanggang ngayon, kailan ito matutupad? Dadating ang Panginoon. Matutupad yung that the Israel will occupy the totality of the land someday in millennium. So that's the importance of recognizing that God is not finished with Israel. Naintindihan po natin? Amen. Tayo po tayong lahat. Pag may tanong po kayo, you can approach me after the church service o chat nyo ako pag pinag-aaralan nyo to. So next time, pag-aaralan po natin yung iba pang mga reason why God is not finished with the nation of Israel. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa napag-aralan po namin at salamat po sa paggabay. Dalan po namin, Lord, na mas maunawaan po namin yung mga gantong katuruan nyo sa inyong salita na hindi lang po yung mga basics yung matutunan namin, kundi Panginoon yung mga malalalim na nais nyo pong ipakita sa amin. Sa aming pong Sunday School opening, pagpalain nyo din po Panginoon. At sa aming papatuloy, bless us, O Lord. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Brad, open.